I suppose ang isang hindi masasabi ni naman ay nakikinabang ako financially sa aking ginagawa. Ito po ay financial sacrifice para sa akin, pero I just cannot stand by and see corruption happen that I have knowledge of that I will not expose. But that ang pinaka-funny na point is pag may mga nagkikriticize sa akin dahil ako ay nagsasalita, dahil ang ibig sabihin pala, ang gusto nila, ang congressman na hindi nagsasalita. Alam niyo po, baka hindi alam ng publiko, January 26 ang resumption ng Congress. December 29 ba ang adjournment? That's 1 month break. Actually, dapat December 17 yung adjournment, di ba? Pero dahil sa BICAM, na-move back ang adjournment, imbes na tuloy ang pagsisimula ng Kongreso muli sa January 19, na-move back din yung resumption sa January 26. Pero sinusweldohan pa kami. Kahit walang session ngayong January, may MOOE sa opisina pa kami. At alam nyo ba, maraming mga congressman ngayon ay abroad para sa mga conference. Baka mas marami pa sa nakaraang mga linggo ay nasa conference. At baka mahigit kumulang 1.5 billion pesos ang travel budget sa 18.58 billion pesos na MOOE ng Kongreso. So, in answer to your question, anong gusto ng mga vloggers? Manahimik na lang ako at kumuha ako ng 2 milyong pisong MOOE para sa aking mga district requirements at humingi ng extra pa para sa aking travel allowance? Bakit hindi na lang nating tignan ang paggastos ng travel allowance ng mga kongresista, lalong-lalo po sa nakaraang buwan na walang pasok pero may sweldo at MOE pa kami? Ako po ay hindi na nanawagan para buksan naman ang issue. Tapos na ang issue ng Christmas bonus. Baka, ang susunod naman, issue ng travel allowance para sa mga conferences na inattend ng mga miyembro ng Kongreso ngayong January. Personally, pero nag-enjoy ako sa mga ginagawa ko. Dahil, syempre, napapatunayan din na may mga natatamaan sa mga sinasabi ko. At I'm not addressing this to the media, I'm addressing it to others who might be listening online. Ako po ay nakarating dito dahil kinakalculate ko ang mga ginagawa ko. Alam ko na walang mahanap na tunay na butas sa akin. Wala akong itinatago at hindi ako kayang gawan ng credible na kaso. Kung meron man magawang anumang credible na kaso sa akin, hindi ako haharap ng ganito sa inyo ngayon. At kung may mga pipilit na gumawa ng anumang hindi totoong mga aligasyon laban sa akin at tutuloy-tuloy pa ito, tutuloy-tuloy pa ang aking mga pagsasagot at pagharap sa media at baka ang mga susunod kong ilalabas pa dahil sa airtime na ibinibigay nyo sa akin ang ikababagsak pa ng administrasyong ito. Kaya nasa inyo, kung gusto nyong tuloy-tuloy na gumawa ng mga istorya tungkol sa akin, kasi baka alam nyo ano ang kaya kong gawin pa, baka ito pa ang magiging ikababagsak ninyo.